once again at eto po, bibigyan ko po kayo ng tips o 10 signs na mahal ka talaga ng isang tao. Ayan. Oops, teka lang. Kaibigan, baka naman pwede makahingi ng isang like dyan o isang pindutin na rin yung subscribe at saka yung bell button para updated ka sa aking mga videos. Ayan. Okay. Ayan. Eto, ang topic natin for today, ang 10 signs na mahal ka talaga. Kung mahal ka talaga ng isang tao, proceed na po tayo sa number 1. Number 1 po ay nag-e-effort. Siyempre, kung mahal ka talaga ng isang tao, gagawa niya ng paraan para ma-court ka, para makuha ka, o para makuha yung matamis mong oo. Ayan. Hoy, baka naman isipin nyo dun sa makuha, ha? Ayan. Huwag being-minded. Makuha. As in, makuha yung matamis mong oo, o yung makasama ka, o yung paghihirapan niya talaga para ikaw yung talagang mahal na mahal ka. Diba? Nabubulol ako, hindi ko alam kung ano sasabihin ko eh. Okay, this is my first vlog para po sa pagmamahal. Okay. Ayan. Okay, proceed na po tayo sa number 2 kasi nahihirapan ako paliwanag yung nag-e-effort. So, yung nag-e-effort, alam nyo na po yun. Yun po yung unang sign na talagang mahal ka po ng isang tao. Eto, proceed na po tayo sa number 2. Ikaw yung priority. Ayan. Yung tipo ba na kapag may gagawin, magsasabi siya sa'yo, o kapag may pupuntahan, magsasabi siya sa'yo, hindi ka iniwawala dun sa kanyang sistema. Yung halimbawa na kapag may mga plano siya sa buhay, syempre sasabihin niya sa'yo, hindi yung ikaw yung mag-o-open up lagi sa kanya. Kahit hindi mo itanong, kahit hindi mo sabihin, kung talagang mahal ka ng isang tao, ikaw yung priority niya. Sasabihin niya at sasabihin kung ano yung mga nangyayari sa buhay niya. At pagising pa lang ng umaga, ikaw na yung iniisip, bago matulog, ikaw pa rin yung iniisip na gusto na lagi kang makausap. Ayan. Yun po yung number 2 natin. Ikaw yung priority. Una, yung nag-e-effort. Ang pangalawa, ikaw yung priority. Proceed na po tayo sa number 3. Binibigyan ka ng oras kahit sobrang busy na niya sa trabaho. Ayan. Kapag halimbawa, sobrang hectic na yung trabaho, maraming paperworks o maraming ginagawa o kahit hindi paperworks yung trabaho, kung katulong man siya sa bahay o kung bodega boy man siya o yung tipo na nag-aani siya o diba? Dapat kahit sobrang busy niya, magchat-chat yan sa'yo, magme-message yan sa'yo. Kumain ka na ba? Kumusta ka na ba? Kung may sakit ka, lagi kang iniisip na uminom ka na ba ng gamot? Ayun, yung mga ganon. Yung tipo na lagi siya nagpaparamdam. Halimbawa, pagising pa lang sa umaga, nandiyan na yung good morning, o bago matulog sa bed, good night, o diba? Yun, lagi kang binibigyan ng oras kahit busy ka. Ayun yung number 3 natin. Okay, proceed na po tayo sa number 4. Nagpapaalam sa'yo kung may gagawin. Yung tipo na nag-chat-chat kayong dalawa, bigla na lang nawawala, diba? Ganun yung iba eh. Halimbawa, akala mo, nandyan pa, kachat mo na. Yung pala, malayo na yung narating. O, diba? Napaka sakit nun na nag-iisip ka na nandun pa siya na kaya bigla ka na lang tutulugan. O, diba? Sasabihin sa'yo na naghihintay ka pa ng reply dun sa ichinat mo, wala na, hindi na siya nagre-reply. So, yun. Yung halimbawa na kapag may gagawin siya, wag mo na muna akong hintayin kasi may pupuntahan ako. Wag ka na munang mag-alala sa akin kasi nandito ako, may ginagawa lang. Wag mo kong pag-iisipan ng masama kasi yung tipo ba na hindi kanya pinag-iisip o pinag-aalala sa kanya na baka kung ano na nangyari dito kasi hindi man lang nagparamdam sa buong maghapon, hindi man lang nangumusta. Nag-iisip ka syempre, ano na kaya nangyari
nangyari doon? O bakit ano? Yung hindi ka hinahayaan na mag-overthink. And kapag mahal ka talaga ng isang tao, kahit anong gagawin niya, kahit tatae man siya, pupunta man lang sa kapitbahay, o magbabasketball, o kahit anong gagawin niya, magiinom, o basta kahit anong gagawin niya, magpapaalam siya sa'yo kasi mahal ka niya. Ayun. At ito naman po, proceed na po tayo sa number 5. Okay, yung atin pong number 1, nag-e-effort. Number 2, ikaw ang priority. Number 3, binibigyan ka ng oras kahit sobrang busy niya. Number 4, nagpapaalam sa'yo kung may mga gagawin. At ang number 5 po natin, humihingi ng sorry. Kahit ikaw na yung may kasalanan. Yung tipo na kahit ikaw na yung nagkamali, pero galit ka, para wala na lang gulo, siya na lang yung maghihingi ng sorry kasi mahal ka. Ayun. Kumbaga parang hindi na kailangan pa na pag-awayan nyo yung bagay na hindi naman dapat pag-awayan. Siya na lang yung hihingi ng sorry para hindi na lang gumulo, para hindi na lang humaba yung usapan. Okay, proceed na po tayo sa number 6. Ang number 6 natin ay iniisip palagi ang iyong kalagayan at ang iyong kinabukasan. Ayun, sa halip na ayain ka niya sa mga bagay na hindi naman dapat, syempre, kung nag-aaral ka o nagtatrabaho ka o may posisyon ka na hindi mo naman dapat mapabayaan ng dahil sa kanya, iniisip pa rin niya na halimbawa, wag muna tayo magganito kasi mag-aaral ka muna. Wag muna natin seryosohin yung pagiging mag-boyfriend, girlfriend natin kasi mas maganda yung may pinag-aralan, tapos saka na lang tayo kapag nakagraduate na tayo. Yung tipo ba mga ganun, o kaya kung may trabaho, isipin na lang muna natin yung future na mas magiging maganda yung kinabukasan natin kung may ipon tayo. Hindi yung nagmamadali. Laging ang iniisip yung kinabukasan, laging ang gustong pag-usapan yung future. Yan. Kung mahal ka talaga ng isang tao, ayan, yung kinabukasan o yung future yung laging iniisip. At proceed na po tayo sa number 7. Number 7, nire-respeto kung ano yung hindi mo gusto. Ayan, ito, madalas kasi ito yung hindi nauunawaan. Hindi nauunawaan ng lalaki o babae na magkarelasyon. Minsan, akala mo yung ginagawa mo, okay lang sa'yo, pero sa kanya pala, hindi na. Halimbawa, sa babae, kung nakikipag-usap ka sa ibang lalaki, na alam mo naman na ayaw niya yung ganun, huwag mo nang gawin. Kasi, respeto sa kanya. O kung ikaw naman lalaki, nakikipag-usap ka din naman sa ibang babae, na ayaw naman ng babae, huwag mo nang gawin. Kung halimbawa, lalo na sa mga ex, halimbawa, ikaw, nakikipag-usap ka pa rin sa ex mo, pero ayaw niya, huwag mo nang gawin. Ganon, yung parang nare-respeto. Kung halimbawa man na ayaw muna na lumagay sa ganitong kalagayan, o halimbawa, gusto mo na yung magkasama kayong dalawa lang, ayaw pa nung isa, wag na muna. Irespeto natin kung ano yung gusto ng ating kasama. Ayan. Kung talagang mahal ka ng isang tao, nire-respeto ka. Ayan. Yung tipo na magsasabi sa'yo kung ano yung gusto mo, susundin lang niya. Hindi naman sa lahat ng bagay kailangan sundin, ha? Ayan. Ang sa akin lang yung halimbawa na kung meron man siyang gusto o kung meron man siyang ayaw, huwag mo nang gawin. Kung may gusto man siya, gawin mo, pero dapat pinag-uusapan niyo pa rin dalawa. Ayan. Ito, number 8. Proceed tayo sa number 8. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ayun, yung kung tipo ba na may nakaraan na, tapos na, halimbawa, pinagtalunan kayong dalawa, tapos gusto niya na pag-usapan niyo ulit, huwag nang ibalik ba yung dati. Kumbaga, hindi nagtatanim ng sama ng loob sa'yo
kung halimbawa kahit may pinag-awayan kasi wala yung sumbatan, wala yung ano, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ayun, yun na yun, hindi ko maintindihan kung ano yun. Hindi, ayun. Kung mahal ka talaga ng isang tao, hindi yan magtatanim ng sama ng loob sa'yo. Ito ang proceed tayo sa number 9. Nagsaselos pero nasa lugar. Ayan, yung tipo na ayaw kang palapitan sa iba. Eh, syempre naman, kung halimbawa man na napaka-flirt mo, tapos may pakamay-kamay ka pa, may pakbay-akbay ka pa sa iba, syempre magsiselos yan. Kahit ba sabihin na kaibigan mo, kahit sabihin na ako talaga silosa ako eh. Kahit magkaibigan lang, tapos kita ko magkaakbay o magka-holding hands, nagsiselos ako niyan, totoo. Ayun, totoo, yan. Yung kumbaga nagsiselos pero nasa lugar. Hindi naman lahat ng kausap o hindi man lahat ng bagay ay dapat ng pagsilosan, hindi ganun. Yung bang tipo na may nakikita ka talaga na mali doon sa usapan o doon sa movements, ayun, sa mga kilos. Ayan, at proceed naman tayo sa number 10. At ang panghuli, tanggap ka kahit ano ka pa. Ayun, eto lang yung masakit kasi minsan sa una ka lang tinatanggap. Tanggap ka kahit na sabihin na ikaw ay kung ano man yung nakaraan mo, sasabihin tanggap. Pero lately, kapag yung halimbawa nag-away kayo, nandun yung sumbatan. Sana naman hindi dumating yun sa point na ganun. Dapat kung paano mo siya tinanggap ng una pa lang, yung mga nakaraan, hindi na dapat pang binabalikan. Ayan. So, hanggang dito na lang. At sana may natutunan kayo sa aking mga sinabi. 10 signs na mahal ka talaga. Una, nag-e-effort. Ikaw ang priority. Binibigyan ka ng oras kahit sobrang busy niya. Nagpapaalam sa'yo kung may gagawin. Humihingi ng sorry kahit ikaw yung may kasalanan. Iniisip palagi ang iyong kalagayan at ang iyong kinabukasan. Nire-respeto ang hindi mo gusto. Hindi nagtatanim ng samang loob. Nagseselos pero nasa lugar. At ang panghuli, tanggap ka kung ano ka. Ayan. Sana po ay may natutunan kayo. Thank you. Bye.